'di ba? Kaya ngayon mga kababayan, eto nga ho, mga kababayan, yung ating pag-uusapan nga ho ngayon ay nabisto na po mga kababayan, eto ho. Naku, Sir Jun Morales, naku, isa pa si Sir Jun, naku, dinagdagan, naku, isang sakong bigas na talaga 'to, Sir Jun. Isang sakong bigas na talaga yang mabibili natin diyan. Na Diyos niyo Marimar, maraming salamat Sir John. O eto na mga kababayan. Mm. Alam niyo sa totoo lang, eto po 'yun yung ari-arian at kayamanan ni Sara Duterte. Mga kababayan ay nabisto po ngayon ang kanyang mga ari-arian at ang kanyang mga kayamanan. Oo, nako Ma'am Danica Fatima, hello po, ang kay Ma'am Rina. Hello po. Eto po mga kababayan, ayusin lang natin yung ating microphone na assemble. Ito po siya mga kababayan, no? Ayan, lakasan lang po natin. Mapakinggan nyo po. Naku, Diyos ko, hala, giahak. Eto na, mga kababayan, ready na ba kayong lahat? O sige, may paparinig na natin. Op, 1, 2, 3, go. Milyong-milyong piso ari-arian umano ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa ang bagong ebidensyang isusumiti ng House Prosecution Panel sa impeachment trial. Nako, milyon-milyon, ari-arian. Si Mel Tiangco yan hindi to fake news. Nako, milyon-milyon, ari-arian ang isusumite ng prosecution panel sa impeachment trial ni Sara sa Senate. Diyos mio Marimar, milyon-milyon. Patay ka diha. At take note mga kababayan, paalala ko lang, umpisa pa lang yan, milyon-milyon na ang sinabi. So pag sinabi natin milyon-milyon, di 2 million na yon, di ang laki-laki nun. So pag sinabi natin milyon-milyon, hindi idiniklara sa kanilang salin. Naalala nyo ba? Sino po ba ang miyembro ng gobyerno noon na na-impeach dahil hindi diniklara sa salin ang ari-arian? Sino po ba, mga kababayan, na ipina-impeach ni Manny Villar? Tanong ko lang mga kababayan. Paki-comment sa comment section. Sino po ba? Ay, nandito si anong pangalan niya? Amler Mendoza. Ano ba to? You are, coward who doesn't have the same shame o BBM. Ano daw? Ako ba? Ako coward ako? Kung ako coward, ano patong nasa balita? Milyon-milyong piso. Hindi idineklara sa salin. Ay, Diyos ko, magnanakaw, kapal ng mukha, walang kwenta, binoto ng minions. Puro gala. Puro lakwatsa, putang ina, magnakaw pa, ang kapal ng mukha. Yan ba yung ipapakain mo sa mga anak mo, day? Yan ba yung ginastos mo sa pag-aaral ng mga anak mo, day, na mamahaling school? Na galing sa nakaw, yan ba yung rason na papasok kayo sa gobyerno para magnakaw? Ang kapal ng mukha mo. Yan ba yung ginastos ng mga anak mo, day, sa tuition nila sa private school, day? Putang ina, day. Nakakahiya ka, day. Continue, Inday. Hindi umano nakadeklara ang mga ito Nako. sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng BISE kahit required. Hala! Hina Panganiban Perez. Nako! Naisumite na ang articles of impeachment sa Senado para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Pero may pahabol na bagong ebidensya ang House Prosecution Panel. Nadiskubre raw nila ang ilang ari-arian ni Duterte at asawang si Atty. Man Scarpio na hindi nakadeklara. Ayun na, hindi nakadeklara. Putang ina. Milyon. Hindi nakadeklara. Putang ina ninyong lahat. Magnakaw tag pera, hindi ideklara, pumasok sa politika para magnakaw ta. Putang ina nilang lahat. Milyon-milyong pera, hindi dineklara. Ayun, ninakaw niya. Hindi ba, Ma'am Brenda Barton? Nako, mga DDS. Yang mga DDS nga kulang-kulang sa utok. Yung isang ang DDS nakita ko pumasok sa kabaong. Tiniis, hindi huminga.
para lang magmukha silang kawawa, 'di ba? Ma'am Brenda Barton, Miguel Love shoutout. Naku, ang dami kong nakitang DDS kanina. Oo, eto, continue. Statement of assets, liabilities, and net worth ng Mm. vice. Mm. Ang sabi ng House Impeachment Ma'am Mary Ann, hello Prosecutor po. na in charge sa naturang article, aabot sa milyong-milyong piso. Oy, Munting Tinig! Nako, maraming salamat sa pagbisita. Sir Kenry, hello po sa iyo dyan. Magandang gabi at thank you so much sa iyong super sticker. Nako, kita nyo naman mga kababayan, umaabot sa milyon-milyong piso. Putragis talaga, oh. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, alam nyo, isipin ninyong mabuti ha. Isipin ninyong mabuti. Uy mga kababayan, i-subscribe natin si Munting Tinig ha. Bagong channel niya po yan kasi yung isang channel niya po ay na-hack. No? I-subscribe po natin. Nandyan si Munting Tinig sa comment section. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang tayo, alam naman po natin na ating mga pamilya, ating mga kamag-anak abroad, kung alam nyo naman ang trabaho sa abroad, di ba? At alam naman po natin, mga kababayan, na alam niyo naman po natin na tawag dito, yung ating mga kababayang OFW, yan yung isa sa pinakamalaki magbigay, no? At malaking naitulong sa ating ekonomiya dahil po ang laki po ng mga tax niyan. At pangalawa, ang laki po ng naitulong ng mga yan, di ba? Ma'am Allen, Ma'am Brenda, hello po. And kay Exis Girl, ayun, may love shoutout po sa iyo dyan. So, sa totoo lang, alam po natin ang trabaho ng mga OFW. Pagod po sila, no? Araw-araw, minsan hindi pa nakatulog ng ayos, hindi pa nakakain ng ayos, minsan pagalitan pa, minsan kumakain tira-tira, minsan sampalin pa ng amo, bugbugin ng amo, pasuin pa ng plancha, buhusan pa ng tubig, minsan tadyakan ka pa sa hagdan, o minsan sa bunutan ka pa. Oh, Inday, come here, Inday. You should cook this food. What happened to my dress, Day? Ganun yan, di ba? Lalong-lalo na pag nasa Middle East ka. Oh my goodness, Inday, what happened to my dress? My dress, Inday, I spent so many millions of money to buy this dress, but you do this dress whatsoever to the root, ganun-ganun day. Yeah? Kaya mga kababayan, nagbabayad ka ng tax, nagpakapagod ka bilang OFW, nagpagod ka sa ibang bansa, tapos nagbayad ka ng tax, tapos nanakawin lang ni Sarah, putang inang yan, papayag ba kayo? Mga kababayan kong OFW, tandaan ninyong mabuti, hindi lahat ng OFW malaki ang sahod, maganda ang trabaho. Yung iba malaki nga ang sahod pero pagod. Tapos magbayad ka ng tax. Tapos malaman-laman natin sa gobyerno natin na nakawin lang pala. Tulad nito, ilan pang di nakadeklarang ari-arian umano ni na BP Duterte at Attorney Manscarpio bagong ebidensyas ng House Prosecution Panel. Kita nyo mga kababayan, mahirap yung ganyan. Nagpakapagod ka. Tapos nanakawin lang ni Sarah. Ikaw, papayag ka? Kung hindi ka magbayad ng tax, ikukulong ka. Kung hindi ka magbayad ng tax, ihuhold ka. Pero si Sarah, putang ina, libre lang mangawat, libre lang. Libre lang mangawat, libre lang. Ang halaga ng mga hindi umano deklaradong assets. Meron pong ilang mga pag-aari na hindi po na-disclose Oh. sa kanya pong statement of assets sa liabilities net worth over the course of Di ba, Mamirian? all the years. Mga pag-aari po ito na nakalagay po sa mga listahan po ng mga opisina ng pamahalaan. I think this is of almost the same magnitude as the bank accounts. Ayon kay Representative Terry Ridon, hindi pa natalakay sa House Committee on Justice ang mga bagong ebidensyang ito. Isasama raw ng House Prosecution Panel ang mga ito sa pre-trial brief na isusumite sa Senate Impeachment Court. Di ba? Nakikita nyo mga kababayan, ayun may nagtanong sabi ni Ma'am Gabriel Beatriz Templo. Hindi ko alam, Ken, kung bakit iba sa atin ay hindi makaintindi sa katotohanan. So tanggapin na natin ang katotohanan, tama? Sabi ni Ma'am Gabriel Beatriz Templo. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, especially kay Ma'am Gabriel Beatriz Templo, ang mga DDS kahit nga maghubad yan si Sarah sa harapan nila kahit nga magbilang ng bulbul yan iboboto pa rin nila yan.
ne. Kahit nga pahiran yan si mukuot sa lubot si Sara, itusok niya ang duwa ka daliri, itusok sa butas ang puwet, tapos ipasangal sa bunganga ng mga DDS na kaharap niya. Sisigaw pa rin yan sila, Duterte, kasi mga bobo nga sila. Kahit nga siguro ihian sila ni Sara dyan, ipakita ni Sara yung bilat ni Sara sa halapan nila. Gano'n. Sisigaw sila, wow, ang laki day. Duterte, gaganyan lang sila. Mga bobo nga yan. Unang-una, tignan nyo, pag nagsama-sama ang mga DDS, makakabuo sila ng kwento. Pag nagsama-sama sila, makakabuo sila ng istorya. Hindi ba, nakita nyo na sama-sama sila sa dahig, nakabuo sila ng karton. Nakita nyo, nagsama-sama sila, nakabuo sila ng street. Biruin nyo, yung dahig, anong pangalan ng street na yun? Pinalitan nila, ginawa lang Duterte Street, di ba? Kaya itong mga DDS, mga putang inang ito, magsasama-sama ito, makakabuo sila ng mga bagay na hindi pangkaraniwang. Tapos, mapapahamak tayong lahat na hindi naman tayo DDS. Biruin nyo, bumuo sila ng kudita. Buti na lang hindi natuloy. Kasi kung natuloy yun, tapos palpak, tapos nag-martial law, lahat tayo damay. Totoo yan. Diba? May plano sila kudita daw. June 12, lusubin nila ang Malacanang. Buti na lang hindi nila tinuloy. Alam nyo kung bakit? Kasi kung itinuloy nila yon tapos unsuccessful, no? Hindi nag-success yung kanilang kudita, lahat tayo makikinabang sa martial law. Mga bubo kasi yan, Diyos ko. Alam nyo, wala akong pakialam kahit kung anong klaseng DDS ka, kung abogado ka man, piskal ka man, teacher ka man, engineer ka man, wala akong paki sa'yo. Once na DDS ka, bobo ka sa paningin ko. Ganun yun. Wag na kayo makipag-away. Mga basura kayo, mga hopeless people. Ang tawag sa inyo, mga inutil, mga immoral, mga walang karats. Continue. Hindi nagbigay ng detalye si Ridon kung ano itong mga assets na kanilang nakita. Nako. I think the more important point would be its non-disclosure, non-statement in the silence of the Vice President. And to be clear, yan po yung isa sa naging batayan ng conviction ni dating Supreme Court Justice Renato Corona. Sinisik Kita ninyo? Yun, sa mga hindi diniklara ni Sara ngayon, yung mga ari-arian niyang hindi niya diniclared sa SALN, yan yung isa sa rason na kung bakit na-impeach si Renato Corona. Alam nyo ba mga kababayan, si Sara Duterte po ang Renato Corona 2.0 version, 2.0 ngayon. No? Narinig nyo naman mga kababayan ang sabi ni Terry Ridon. No? Sa ginawa mga kababayan ni Sara na hindi pagdeklara sa kanyang mga ari-arian sa SALN, ayan ang isa sa nangyayari, mga kababayan, na si Renato Corona ay na-impeach. Ma'am Ginger T? Yan yun. Kaya kita ninyo mga kababayan, Diyos mio marimar, ilan pang di nakadeklarang ari-arian umano ni na BP Sara at Attorney Manscarpio bagong ebidensya ng House Prosecution Panel. So ngayon mga kababayan, pwede nga ba ito na idagdag sa ebidensya doon sa Senate hearing? So, pakinggan natin ang sinabi ni Attorney Lorna Kapunan. Kung pwede ba itong idagdag? Nako, mga kababayan, pag ito sinang-ayunan at pag ito pwedeng idagdag, goodbye talaga sa'yo, Inday. Ito, continue. pa namin kuna ng reaksyon dito ang kampo ng bise. Sabi ni Ridon, ipapa-authenticate nila ang mga ari-arian at kanilang ipapasabpina ang mga individual na may kinalaman sa mga transaksyon. Nako. Pero pwede pa bang tanggapin ng Senate Impeachment Court ang bagong impormasyong ito? We cannot preempt the ruling of the impeachment court, no? But under the rules of court and under the pre-trial order, notice of pre-trial issued by the Senate Impeachment Court, when the Chandran-led Senate Impeachment Court, this is allowed. Hinihinga namin ng komento. So, this is allowed. Nako, mga kababayan, akala nila kaya nilang lusutan, no? Akala nila kaya nilang lusutan ito, na akala nila hindi na madagdag yan. Pwede pala, sabi ni Attorney Lorna Kapunan. Kasi una, si
Win Gatchalian naman ang Senate President. Eh kung si Cayetano, hindi yun allowed. Bakit? Siyempre, tatanggihan ni Cayetano yan. Eh ito lang yung nakasulat eh. Bakit dadagdagan mo pa? Oo, pang-aabuso na yan. Abusing of power na yan. Sasabihin ni Cayetano, eh sorry. Kasi si Win Gatchalian na. Oh, so pag si Win Gatchalian, siyempre kung ano yung ikakabuti, siyempre kung ako kay Win Gatchalian, pasok nyo, idagdag nyo. Bakit? Siyempre, dagdag points ko yan, dagdag pogi points ko yan. Oh, di ba? Kasi una, hindi po hawak ng mga DDS ang Senate ngayon. Ha? Yung mga DDS, no? Nako, mga kababayan, yung mga DDS na yan, mag-aarayan yan. Oo. Nako, kung naalala ninyo mga kababayan, si dating Senator Antonio Trillanes. Oo, nako. Alam nyo naman na, Diyos mio Marimar, ito pa, ito. Continue natin ha. Pakinggan nyo ha, mga kababayan. Ito, ano ba itong sabi ni Ridon nga kailangan daw paabutin ng 16 vote para ma-impeach si Sara. O, pakinggan natin. Nananatiling ang layunin ng House Prosecution Panel ay makumbinsi ang 16 na senator judges sa pamamagitan ng kanilang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Nako! Sa gitna ito ng nakatakdang pre-trial conference sa susunod na linggo. Nako! Nakatiyak si Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon, member ng House Prosecution Panel. Oras na maipresenta nila ang kanilang mga ebidensya sa paglilitis. Makukuha nila ang target na boto para sa conviction. Patay! Inaasahan po ng House Prosecution Panel ay makapagkumbinsi ng 16 na senator judges, no, to Nako! convict the Vice President. So Patay! yun po yung focus po namin, and we're certain that as soon as we're able to present the evidence to the entirety of the Senate Impeachment Court, meron po Ngayon, sa mga nagtatanong, aabot ba talaga ng 16? Aabot ba talaga ng 16 ang pipirma para ma-impeach si Sara? Ganito po yan, mga kababayan, no? Bilangan po natin. Ma'am Brinda, hello po. Bilangan po natin. Sa ngayon, 12 na sila. No? Alam ko yung 12 na yan, automatic pipirma talaga yan, makonvict si Sara. Ito paalala ko lang. 12 na ang pipirma dyan na makonvict si Sara. So, kulang na lang ng 4. So, idagdag natin 2 bilyar. Kasi alam ko yung 2 bilyar pinag-initan ngayon. No? Pinag-initan sa maleta. Iginiit ng 18 kargador na ang si Mark Villar nahatira ng 7 maleta sa compound. So, alam na natin, siyempre, si Camille, magkaanuhan man, kapatid niya yan si Mark. Kakampihan niya si Mark. So, dadagdag sa pipirma kay Sara yan. Di ba? Ngayon, eto pa, mga kababayan. Si Joel Villanueva. Si Joel Villanueva, nakukumbinsi ng lilipat. So, ilan? Isa na lang. Nadagdagan na 12, 13, 14. So, yung 12, 13, 14, 15 na. Ngayon, hintayin natin si Loren Legarda. Kasi mga kababayan, ang butterfly, lilipad yan. Kung saan yung mabangong bulaklak, yung sisira ang bulaklak, bubuka ang bulaklak, pumasok ka dito para hindi ka madamay. Lilipat yung butterfly na yan. Nako, magkikinsi na. Take note, mga kababayan. Bali-balita ko pa. Bali-balita ko pa. Si Bongo. Nako, kung naalala ninyo si Bongo, yan si Bongo sa ngayon, kung naalala ninyo yung sabi ni Sentry, ilang beses si Bongo nakiusap kay Trillanes, sky is the limit. Trilyon ang offer. Trilyon peso. Basta manahimik lang. Hindi, bilyon pala, hindi trilyon. Bilyon, sky is the limit. Basta tanggalan lang ng kaso. Ngayon, si Bongo, kung sakali bang boboto si Bongo para makonvict si Sara, makakasuhan ba siya? Alam nyo ngayon, mga kababayan, ako naniniwala na ako sa paglumipat walang kaso. Bakit? Mas much better yung ganyan ang gagawin ng kampo ni BBM.
Yeah? Pag lumipat ka, burakaso mo, basta i-convict mo lang siya. Kasi bakit? Ganyan din naman. Kung sila ngayon, kung si Sara ang presidente ngayon, si PBBM yung in-impeach, ganyan ang gagawin nila. Oo. Kaya, okay lang yan. Pag lumipat ka, burahin natin yung kaso mo. Tapos mag-sorry ka sa sambayan ng Pilipino. Gumawa ka na maganda. Bura man ang kaso mo, pero gumawa ka ng maganda na ikakatuwa ng tao. Okay lang sa akin yun. Burahin ang kaso. Basta gumawa ka ng maganda, putulin mo yung leader nyo. Pakulong ninyo yung leader nyo. Kapalit, bura kaso ko. Sige, ilaglag ko yung leader namin. Diba? Ganun lang yun eh. Ganun lang yun, mga kababayan. Ako, wala akong pakialam dyan sa kulong-kulong na yan. Alam nyo, makulong yan ngayon. Pagka nagkaroon ng panibagong presidente, bibigyan ng pardon yan, lalaya yan. Kaya much better na kahit hindi sila makulong, burahin yung kaso nila, at least ilaglag nila si Sara. Ganun yun. Para sa akin para sa akin, mas piliin ko yung ganun. Kasi ikulong katulad kay Jinggoy. Sloso. Nakulong yan ngayon si Jinggoy. Nakulong yan si Bong Revilla. Pag nagkaroon ng presidente sa sunod yan, bibigyan na naman ng pardon yan. Makakalaya na naman yan. Loso. Ano ba nangyari sa kanila, di ba dati? Nakulong. Nung nagpresidente si Digong, nawala. Di ba? Loso. Alam nyo, ako niyan, totoo lang mga kababayan, mas piliin ko pa yung pag tumawid sila, tanggalan ng kaso. Kasi pag ikulong mo yan ngayon, makakalaya din yan. Diyos ko naman. Mga kababayan, ako na nagsabi sa inyo, ang politika sa ating bansa, kulong ngayon, pag iba na presidente, laya ulit. Kaya much better na yung maglaglagan sila. Di ba? Ganun yan eh. Kung ako presidente ngayon, hindi kita ikukulong. Igigipitin kita. Una, mamili ka. Babaliktad ka, bura ang kaso, ikulong kita. Siyempre, kung ako niyan, magpapakulong ako. Bakit? Kasi pagkasunod administrasyon yan, mabubura, lalaya din naman ako ulit. So, ang gagawin ko, lilipat na lang ako. Burahin mo yung kaso ko, hindi ako makulong, pero ilaglag ko yan. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Diyos ko. Bong Revilla, Jinggoy, balikan ninyo ako kung hindi mangyari yan. Pagbaba ni Marcos, tapos may bagong presidente, putang ina, mabigyan ng mabigyan ng pardon yan. Diyos ko, nangyari na yan dati. Tuwang-tuwa tayo nung si Pinoy ang presidente kasi lahat nakakulong yung kurap. Nung nababa si Pinoy, pumalit si Digong. Asan yung mga nakakulong? Nakalaya ulit. Putang ina. Ang gawin mo, paglaruan mo, kung ako presidente, paglaruan ko yung mga kurap. Ilaglag mo yung isa para siya yung makulong. Ipitin ninyo kung sino yung pinakamalaking kurap. Yun yung anuhin mo, i-convict, tanggalan mo ang power. Ganun yun, mga kababayan. Diyos ko, sa ngayon, hindi na batas ang masusunod, paglaruan mo. Kasi yung mga magnanakaw na yun, naglalaro lang yan. Makukulong ka. Jinggoy, tignan nyo, 26, 27, 28. 2 years lang yan sa kulungan, makakalaya din yan. Botang ina. Mga kababayan, sino yung pinagluluko nila? Si Pinoy noon, nakulong. Si Bong Revilla, si Jinggoy, si Enrile. Tapos, nung na-presidente si Digong, pinakawalan yung tatlo. Wala rin. Kaya, ako, wag na, walang kulong-kulong dyan. Para sa akin, burahin ko kaso mo, i-convict mo si Sara. Burahin ko kaso mo, bumoto ka, convict mo si Sara. Kaya sabi ko sa inyo, yan si Bongo, kung hindi lang natakot kay Sara yan, kung hindi lang taga Davao yan, matagal nang bumaliktad yan. Magulat na lang tayo, mga kababayan, magulat-gulat na lang tayo, yan si Bongo, kasama na yan ng mga Nograles. Maniwala kayo sa akin. Magulat na lang tayo, ilang taon ngayon, no? Pag si Sara makonvict yan, si Bongo na sa mga Nograles na yan dumikit. Sino bang pinagagawa nilang tanga? Di ba? Diyos ko. Sa ngayon, Duterte siya kasi active pa. Pag si Sara nakulong yan, na-convict yan, andun kay Nograles, didikit yan. Diyos ko. Or kung else, mag-solo na lang siya. Bakit? May sarili naman siyang pangalan eh. May sariling pangalan na si Bongo. Yan, nako, mga kababayan, Diyos ko. Yan pa naman yung rason na kung bakit si Renato Corona na convict, na impeach, no? Dahil diyan sa hindi pagdeklara ng salin. Nako, patay ka diha.